Naranasan mo na bang mangarap na habang mahimbing ang tulog mo sa gabi, mayroon kang perang pumapasok sa iyong bulsa? Iyong tipong paggising mo sa umaga, mayroon ng notification sa iyong phone na pumasok na ang rental income mula sa iyong property. Ito ang tinatawag na passive income, ang holy grail ng maraming investors. Ang ideya po, mga kaipon tips, ay simple lamang. Bumili ka ng property, paupahan mo, at hayaan mong magtrabaho ang pera para sa iyo. Ngunit, kailangan po natin na maging totoo, mga kaipon tips. Ang real estate ay hindi lang ganito kaganda sa realidad. Sa kasalukuyan, nahaharap tayo sa mga hamon tulad po ng mataas na interest rates na nagpapamahal sa monthly amortization, ang mga presyo ng lupa sa mga prime locations na halos hindi na maabot, at ang tinatawag na maintenance headache. Sino nga ba ang may gustong mag-ayos ng sirang tubo sa madaling araw? Kaya sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang mga nakaka-excite na bahagi ng property investment. Pag-uusapan natin kung ang real estate ba ay isa pa ring gold mine na dapat mong pasukin, o baka naman isa itong money pit na uubos lamang sa iyong ipon ngayon pong taong 2026. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit paboritong investment ang real estate. Kaya, yan, una, ang real estate ay isa pong tangible asset. Hindi tulad ng stocks o cryptocurrency na nakikita mo lang sa screen ng iyong computer o smartphone. Ang lupa at bahay ay nahahawakan mo. Mayroon kang physical na proof na pag-aari mo ang isang bagay. May mental satisfaction ito na hindi po matatawaran. Pangalawa ay ang appreciation. Ang kasabihan na lupa ang hindi napaparami ay totoo hanggang ngayon. Sa paglipas ng panahon, lalo na kung ang lokasyon ng iyong property ay isang hot area gaya ng mga developing cities sa Cavite, Laguna, o malapit sa mga bagong infrastructure project sa Clark, ang halaga nito ay natural na tumataas. Ito po ang tinatawag na long-term wealth builder. Pangatlo, ito po ang pangatlo at ang pinaka-attractive sa marami. Yan po ang cash flow gamit ang other people's money or OPM strategy. Sa diskarte na ito, gagamit ka ng bank loan para mabili ang property, at ang monthly rental income na ibinabayad ng iyong tenant ang siyang ginagamit mo para bayaran ang monthly amortization sa bangko. Sa madaling salita, ang tenant mo ang unti-unting nagbabayad para maging ganap na iyo ang property. Kung magagawa mo ito ng maayos, sa loob ng ilang taon, magkakaroon ka ng asset na libre mong nakuha. Ngayon, ito po ang reality check. Ano ang nagbago? Kailangan nating humarap sa realidad. Ang market ngayon ay hindi na katulad ng nakaraang 5 taon. Ang unang dapat nating pag-usapan ay ang interest rates. Dahil sa mga pulisiya sa ekonomiya, ang pag-utang sa bangko ngayon ay mas mahal. Kapag mataas po ang interest rate, tumataas ang iyong monthly payment at nababawasan ang iyong potensyal na kita mula sa upa. Kung hindi mo ito ma-compute ng tama, baka imbis na kumita ka, ikaw pa ang maglabas ng pera buwan-buwan para bayaran ang pagkukulang sa amortization. Pangalawa ay ang saturation. Marami na tayong nakikitang mga condominium developments sa mga urban areas. Masyado na bang marami? Kung bibili ka ng condo para paupahan, kailangan mong siguraduhin na mataas ang demand sa area na iyon. Hindi na pwedeng build it and they will come. Kailangan mong maging strategic. Saan ka ba dapat tumingin? Baka mas magandang option ang mga dormitories
malapit sa mga university belt, commercial spaces para sa mga maliliit na negosyo, o di kaya ay mga provincial rentals kung saan mas mababa ang acquisition cost pero stable ang demand. Pangatlo ay ang management. Ang real estate ay hindi set and forget na investment. Maraming mga bagong investor ang nag-aakala na pagkapagawa ng unit ay maghihintay na lang sila ng remittance. Ang realidad ay mayroon kang haharapin na tenants from hell. Yung mga hindi nagbabayad sa oras, yung mga sumisira ng gamit, o yung mga basta na lang aalis ng walang pasabi. Kasama rin dito ang maintenance. Ang pintura ay kukupas, ang gripo ay tutulo, at ang mga electrical fixtures ay kailangan ng check-up. Kung wala kang time o budget para sa property manager, ikaw ang direktang haharap sa mga problemang ito. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tips para sa mga gustong magsimula. Kung matapos mong marinig ang mga hamon, ay desidido ka pa rin pumasok sa real estate, narito po ang ilang mga mahahalagang tips. Ang pinaka-importante ay ang location is king. Huwag kang bibili ng property dahil lang mura o maganda ang promo. Tingnan mo ang mga development plans sa area. Mayroon bang itatayong bagong kalsada, airport o mall sa malapit? Ang mga proyektong ito ang magdadala ng demand at magpapataas ng halaga ng iyong lupa sa hinarap. Kung titingnan mo, kung sa tingin mo ay wala ka pang milyong-milyon para bumili ng buong unit o lote, huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandyan po ang tinatawag na REITs o Real Estate Investment Trust. Para itong stocks kung saan bumibili ka ng share sa mga malalaking kumpanya na nagmamay-ari ng mga mall, opisina at saka warehouses. Sa halagang 5,000 piso, pwede ka nang maging part owner ng isang malaking gusali. Hindi mo kailangang mag-maintain ng gripo o maghabol ng tenant. Ang kumpanya ang gagawa nun para sa iyo. At ang profit ay ibabahagi po sa iyo sa pamamagitan ng dividends. Ang isa pang diskarte ay ang tinatawag na forced appreciation. Paano mo mapapatas ang value ng property mo nang hindi naghihintay ng 10 taon? Simple lamang po mga kaipon tips. Yan ay sa pamamagitan ng renovation o conversion. Kung may luma kang unit, ang pagpapalit ng tiles, pag-upgrade ng lighting, o paglalagay ng modernong furniture ay pwedeng magpataas ng rental rate mo. O di kaya naman, kung ang unit mo ay nasa tourist-friendly na area, i-convert mo ito into an Airbnb. Ang short-term rentals ay karaniwang mas mataas ang kita kumpara sa traditional na long-term lease. Basta't handa kang maglaan ng oras sa pag-manage ng bookings. At ayan sa kabuuan, epektibo pa rin ang real estate investment sa taong 2026, pero hindi na ito kasing dali noong araw. Ang passive income ay hindi po otomatikong darating ng walang effort. Kailangan mo ng mas matinding research, mas maingat na financial planning, at tamang diskarte sa pagpili ng lokasyon. Ang real estate ay isang marathon at hindi po ito isang sprint. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa tingin mo, alin ang mas mainam para sa mga nagsisimula? Ang pagkuha ng isang physical rental property na ikaw ang magmamanage o ang pag-invest sa REITs para sa mas stress-free na passive income? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba dahil gusto kong malaman ang iyong mga diskarte. At kung nakatulong po ang video na ito sa iyong pagdidesisyon,
huwag kalimutang i-click ang like at saka subscribe button at maging ang notification bell para sa mas marami pang investment ideas na tutulong sa iyong pag-unlad. Tandaan, ang tamang impormasyon ang susi sa matalinong pagpapalago ng pera. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.